Okay mga kasama, magandang balita no, sa pagkapanalo sa fake news o pagkaretag, pamimintang o pangako sa na kung ano-ano dito kay Atom Arroyo saka sa mga kumukontra sa maling ginagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong kasi may host na si Sally saka si Badoy. Ayan, nanalo si Atom Arroyo. Ito yung civil case, hindi po criminal case. So wala itong pagkakulong pero meron itong danyos. Tumalpak ng 2 milyon na danyos si Atom Arroyo, yung journalist na naretag yung nanay niya, nakasali daw sa MPA, Communist Party of the Philippines. Sa si Atom Arroyo, pinagbibintangan din nata ng mga to na nakikisimpatya sa NPA. Isipin nyo, madaling manira ng tao tulad ng i-associate ka sa armadong grupo. Alam naman natin ginagawa ng mga MP, nanununog na sakyan, ng extort. Hindi maganda yan. Hindi rin ako sangayon doon. Kung walang kabasi-basihan, kung talagang kasali yung nanay ni Atom Arroyo sa kanyang mga nareretag nila, dapat kinasuhan na nila kung ito'y gumagawa ng terorismo. Hindi yung ireretag para saan? Para pahayain, para mapigilan yung pang-criticize sa dati lang Pangulong Rodrigo Duterte na halos ginordios nila sa tingin ko. Ayaw lang mapundi na ang maling ginagawa ng dating Pangulong Duterte, lalo ng mga kabastusan na lumalapit sa bunganga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan ang mga nagagawa ng mga fake news, nakakasuhan ng kriminal, nakakasuhan ng civil case tulad nito. 2 million, ako, malaki-laki yan. So dapat lang mabring na sa justice itong maparusahan o managot kahit danyos tulad ng ginawa ni Atom Arroyo dito sa SMNI host na si Sally sa si Badoy. Kung matatanda yung si Badoy ay pinatawag ng Supreme Court dahil sa pananakot dun sa pang-threat sa social media dito sa judge na nag-acquit dun sa isang doktora ata yun na ina-associate sa NPA. So, ito walang kabasi-basihan kasi si Badoy basta retag na retag. Minomonopolize pa yung pagmamahal sa bansa. Lahat tayo nagmamahal sa bansa. So, kung mahal mo yung bansa, hindi pinoforget mo yung kinakalimutan mo yung sarili mong interest. So, congrats kay Atom Arroyo. Ngayon, maraming tatanong bakit hindi cyber libel na may pagkakakulong ng sinampa ni Atom Arroyo. Sa aspekto ng criminal case sa civil case. Sa criminal case kasi, beyond reasonable doubt, medyo mataas ang kailangang pagpapatunay para mapanagot ang isang akusado doon sa kasong yun. Kasi mabigat yan, pwedeng makulong. Kung meron pa tayong parusang bitay, kung may kasong sinampa ka na meron pa tayong kasong bitay na yun ang pwedeng kaharapin ng isang akusado, lalo na, di ba? Kailangan na matibay na ebidensya ang harap mo doon. Unlike sa civil case, so kasong civil, preponderance of evidence, yung pabigatan ng ebidensya. Mas marami kang ebidensya na mapapatunayan, mas madali mo may papanalo sa civil case. So, si Atom Arroyo, hindi lang yun ang dahilan. Advocate siya na tanggalin ang criminal liability, cyber liability. Kasi ginagamit daw ito laban sa social media, sa mga journalists na nagbubunyag ng korupsyon, ginagawang pang-haras. Kaya civil case, civil aspect ang kanyang isinampa. Ngayon, para sa akin, hindi dapat tanggalin yung imprisonment sa cyber libel. Sa akin lang naman yun, sarili kong opinion. Kasi may mga talagang ang daming may social media account na kayang gumawa ng deepfake. Lulumpuin mo na sa pera, paano kung walang pera yan? Diba? O pahirapan. Magabat may hirapan ng isang akusado kapag civil liability, damages ang kunin sa kanya. Pero iba kasi yung pagkakakulong hindi ka magawa basta-basta ng kalokohan doon kung yung paninirang ginagawa ng isang akusado pag nakulong na siya. Hindi na niya gaano magagawa yan.
magawa yan, sa bunga lang niya, manira siya doon sa loob ng bilang buwan. Pero yung may kakalat yung kasinungalingan niya, paninira sa social media, ay hindi na niya magagawa kasi nakakulong siya. So, yun lang naman sa akin. Pero ginagalang natin ang opinion ng iba sa itong naging desisyon ni Atom Aralio na civil liability lang o damages o perang 2 milyon na danyos sa kanyang hilingin sa korte na ngayon ay napagbigyan. Ngayon, pila pa yun sila si Elisa kasi Bador, pero marami pang pinakarap na kaso ng mga to. Iba-iba pa nagkaso dyan, di ba? Mapanood naman sa balita. So, hindi na po yung sekreto. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po. Congrats kay Atom Aralio sa pagkakapanalo sa kanyang civil case na tumataginting na 2 milyon.